December 3rd, Sunday 2023, Dark and Light Side, episode 71. So, alamin naman natin ngayon saan galing yung problema nyo. And alamin natin kung saan din sana papunta ang solusyon sa buhay ninyo. Okay? Sa gustong magpahula, no? Sa gustong magpagamot, sa gustong magparitual, alamin nyo na, message na kayo kasi nag-iisang first Tuesday na lang ang natira. So, kapag halimbawa, may barang kayo, may kulang, may sumpa, tapos, hindi nyo pinatanggal sa first Tuesday, no, ng 2023, may mga posibleng mangyayari na pagdating sa unang Biyernes ng susunod na taon, which happens to be a 5 din, no, yung first Friday, a 5 din siya ng Enero, pinalulungkot ko, baka may mamamatay na. And ito ay isang prediksyon na sinasabi ko sa inyo ngayon. Kung meron kayong malubhang karamdaman na hindi kayang gamutin ng siyensya, no, idulog nyo na sa mga faith healer. Idulog nyo na, ipahula nyo, iparitual nyo na bago pa mahuli ang lahat. Kasi tignan nyo ang Martes, ang huling Martes ng 2023, ang huling first Tuesday is the 5th of December at saka yung unang Biyernes is the 5th of January 2024. So, kapag yung kakilala nyo, no, namatay, a 5, a 6, a 7 ng Enero, hanggang a 13 ng Enero, ibig sabihin, namatay siya dahil sa barang sumpa at kulam. Okay? Dito tayo. Una, magician, kaya kasabi ko lang sa'yo, talagang gagawin ng ibang tao, sasaktan kayo sa ritual. Pangalawa, 7 of Swords, matinding problema. And the Moon, mga taong nakikialam sa buhay mo. Ito yung problema mo ngayong linggo. 'Di ba? May mga taong nagmamanifest ng negative sa buhay mo at nagtatagumpay sila. Hinihiling nila na lahat ng pasan mong problema ay hindi mo malulutas. Maliban pa doon, ang daming nag-aabang na mga tao kung paano ka bumagsak. Doon sila masaya sa pagbagsak mo. Tignan natin ngayon kung ano mangyayari dito. First card, Ace of Swords. Second card, the Strength. And the third card, Three of Wands. Okay, ngayon, no, ang una is Ace of Swords. These are possible problems or probably mga dahilan ng mga taong matitigas ang ulo, ma-pride, ma-ego. No? Ito yung mga tao na walang iniisip kundi makapagsalita lang. No? Masaktan ka lang. No? Ang sinasabi dito, straight to the point. No? Kung may hinihingi sila sa'yo, you have to answer straight. Na, kung halimbawa, sasabihin nila sa'yo na, gusto ko, sa pagdating ng susunod na sahod mo, pwedeng makahiram. Diretsuhin mo na, sabihin mo, hindi na ako makakapagpahiram sa'yo kasi kami din may paggagamitan din sa araw na yan, di ba? And you have to stay strong with your decision. You have to be brave with your decision. Dahil dito sa 3 of Wands. Kasi that is your vision. That is your plan. So, di ba, kapag may plano ka sa buhay, halimbawa, gusto mong bumili ng magandang sapatos para sa sarili mo sa darating na Pasko, pinag-iipunan mo. Tapos biglang may dumating na tao na sasabihin na, pwede ba akong makahiram ng 1-2 libo, gagamitin ko ngayong Pasko, 'di ba?
minsan ka lang makabili ng regalo sa sarili mo. Dahil buong taon mo nagbibigay kang nagbibigay. Desisyonan mo, wag mong bitawan yung goal mo, wag mong bitawan yung desisyon mo na bigyan mo ng regalo ang sarili mo. Alam mo kung bakit? Dahil ngayon pa lang sinasabi ni Universe, hindi sa lahat ng pagkakataon makakaipon ka ng pera. Dahil maraming pagkakataon na merong mga emergency issues na dumarating na hindi natin inaasahan, na minsan wala na tayong mahuhugot na pera dahil naubos na natin sa kapamimigay, no? Dahil sa sobrang awa natin, yung minsan tayo ang napapahamak. So, tawag nito. Ganun talaga yun, no? Based on my own experience naman, may mga tao talaga na okay lang sila pag may kailangan sila. Pag wala nang naaalala, di ba? Halimbawa, manghihiram sa'yo ng pera, tapos hindi ka na maalala. Nakalibing na sa limot. Ganon. So, sa susunod, wag mo nang pahiramin kung alam mo na ganon yung sitwasyon. Tapos, kung yung taong humihingi sa'yo ng tulong, parang halos buwan-buwan humihingi na sa'yo ng tulong, wag mo na ring tulungan. Kasi alam mo, hindi naman magagalit si Universe and si God sa'yo Kasi kapag pinapaasa mo at lagi mong tinutulungan ng isang tao, hindi siya matututo. No? Sasabihin niya, kapag ako nagutom, punta ako dito, papakainin ako. Kapag ako nawalan ng pera, paglapit ko sa kanya, pahihiramin ako. Kapag ako walang titirhan, doon ako matutulog sa kay ganito, makakatulog lang ako doon. Wag ganon. Kasi, di ba yung sinasabi nga ng Diyos, magbigay ka ng isda, pero turuan mo rin silang mangisda sa sarili nila. Ganun lang kasimple ang buhay natin. Ang mga tao kasi, alam ninyo na maraming mga taong, tawag nito, yung mga taong abusado, no? Mga LGBT related dito, makaka-relate dito, makaka-resonate dito. Kasi, laging sila yung biktima. Totoo yan. Lagi silang biktima. Kasi, ewan ko ba, no? Pero sa lahat ng kaibigan kong LGBT, iilan lang talaga yung matagumpay sa larangan ng negosyo, pag-ibig. Iilan lang din sa kanila yung matagumpay sa parehong aspeto, sa pagmamahal at saka sa negosyo o sa buhay. Kalimitan talaga sa kanila umiiyak, no? Na wala naman silang ginawa. Nagmahalan din. Pero yung iba kasi, meron din namang LGBT na mapanakit physically. Hindi lang sa emotional. Mapanakit. Para din silang straight na lalaki, straight na babae na nagkakaroon din sila ng mood swing. Kaya ganitong buhay. So, sa lahat-lahat, no, ang maa-advise ko dito sa inyo, sa base sa barahan natin, kahit anumang mga bad, kung ano may mga temptasyon sa paligid mo, kung ano man yung mga soul sa paligid mo, huwag mo silang pakinggan. You have to stand on your own ground, no? Panindigan mo kung ano yung gusto mo sa buhay mo. Kasi, hindi naman sa lahat ng panahon kaya mo magtrabaho. Hindi sa lahat ng panahon kaya mo magbanat ng buto. Kasi, deserve mo din, pagdating ng 50, 60, na i-relax ang sarili mo. And deserve mo din magkaroon ng sariling ipon kasi nakakahiya na pagtanda mo, nakasandal ka sa ibang tao. Ang hirap nun. So, para wala kang guilt na mararamdaman, hindi ka makaramdam ng hiya, all you have to do is to strike while the iron is hot, save for yourself. Huwag kang umasa sa ibang tao lagi. Lalo-lalo na sa husband mo or sa wife mo. Don't do that. Kasi kahit kasal kayo, you have to save for yourself. Huwag mo sabihin na, kasal ako, obligasyon niya akong bubuhayin. No. You have to find an option to save for yourself kasi nakakahiya. Na palagi ka na lang pinapalamon. Ganun yun.
Okay?